kailangan susugan nyo pa. Kailangan apuyan nyo pa. Kailangan lalimin nyo pa. Kung ano yung meron na kayo, intensify nyo pa. Parang yung apoy, kahapon na, hindi tayo dapat ganon. Nakita niyo yung kaninang kagabi na nag-bonfire kayo. Ano yung napansin nyo sa apoy? Mamatay. Nung marami pang kahoy, malakas. Tama? Pero nung nawala na yung kahoy, nawala na rin yung apoy. Pero subukan natin. Lahat ng, wag nating pabayaan na yung apoy na nandun, lagi nating lagyan ng kahoy. Ano kaya mangyayari? Ilagay pa natin lahat yung mga nandyan. Anong mangyayari dun sa apoy? Lalong lalakas. At mananatili siyang malakas kung patuloy nating nilalagyan ng kahoy. So, ang tawag natin doon, intensify. Palakasin natin lalo. Ibig sabihin, nandun na meron na mahirap naman kasi yung sinabi nating intensify na wala pa. Tama? So, kailangan meron muna. May konting apoy, pero maliit lang. So, kailangan natin susugan ang apoyan. Okay? So, ang pag-usapan natin kasi ngayon, about do sa spiritual na kalagayan natin. Na ito yung dapat nating palaguin. Okay? Pag sinabing spirituality, ano yung alam nyo kapag sinabing spirituality? Siyempre sa area ng spiritual na buhay natin, tama? Okay? Pag sinabing spirituality, yung mga bagay ng Diyos. Naintindihan ba? Ano ba yung mga bagay ng Diyos? Pag sinabing mga bagay ng Diyos, ito, may mga bagay na ginagamit ng mundo at at the same time, ginagamit din natin. Kaya lang, paano natin gagamitin ito sa Diyos? Tama? Tama ba? Maliwanag. Ano ba? Talento. Kaya saan nyo ginagamit yung talento? Sa ngayon kaya magsasala kayo ngayon titingnan nyo, huwag nyo tingnan yung katabi nyo, tingnan nyo sarili nyo. Habang ako'y nagtuturo, tinitingnan nyo sarili nyo. Saan ba kayong kalagayan? Okay? Ano yung stand nyo doon sa tinuturo? Malinaw. Okay, so pag sinabing bagay ng Diyos, yung mga bagay na meron ka, na nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ito yung mga bagay ng Diyos. So malinaw ba? Diba, yung cellphone nga. Pare-pares may cellphone May cellphone din ng mundo. May cellphone din kayo. Kaya lang, nasa paggamit natin. Nagagamit ba ito para sa Diyos? O nagagamit ito hindi sa Diyos? Okay, so dapat lang yan. So, dapat yung mga bagay na meron tayo nagagamit para sa Diyos. Okay? So, pag sinabing spirituality, ito ay patungkol sa karya ng Diyos. Dito sa lupa, pwede ba natin malaman yung karya ng Diyos at yung karya ng yung sa mundo? May nag-ahari sa mundo, pero meron tayo dito sa lupa, pwede maghari ang Diyos. Ito, itong ginagawa natin. Sino ba nag-ahari dito? Sino ba pinag-uusapan natin dito? Ang ibig sabihin, kung ito? Karyan ba ng Diyos itong ginagawa natin? Karyan ng Diyos ito. Pero meron din ba na kaharian, pag sino ang ibang kaharian, na hindi ang Diyos ang itataas? Meron ba? Meron din. Tama? Bawat pagtitipon o bawat ginagawa na sa Diyos, ang tawag natin doon, kaharian ng Diyos. Kingdom of God. Okay? So makita natin ito. Kaya nga, kapag ganito, nag-iisip ako bakit pagdating sa karya ng Diyos, maraming tumatanggi at maraming dahilan? Bakit kaya? Yung may tinuro kahapon. Tinuro kanina. Maaring yung porsyento ng kanilang buhay na ilalagay nila sa social media na hindi sa Diyos ginagawa. Kaya ganun. Tama? And then,
Maaaring hindi nila naintindihan ang patungkol sa karya ng Diyos. Kasi kung naintindihan niyo ang karya ng Diyos, dapat tayo talagang yung bang eager tayo, dapat sabik tayo, dapat nag-i-enjoy tayo kapag pagdating sa Diyos. Okay? Kasi pwede naman tayong lahat lumalim sa pagkakilala kay Lord. Ako yung dati kong ginagawa na wala namang kabuluhan, yung nakita ko na walang kabuluhan para sa Diyos, hindi ko na ginagawa. Gusto ko si Lord na lang natutuwa sa buhay ko. Matutulog ako, kasama ko si Lord. Salita ng Diyos yung aking, bago ako matulog, salita ng Diyos yung aking, Pastor, hindi ka na ba nanonood ng FB? Hindi ka na ba nanonood ng YouTube? Nanonood ako ng YouTube. Kaya lang, depende sa pinapanood. Pwede na sige natin gamitin ito Okay? Para sa Diyos. Tama. Ang tawag natin ito, disiplina. Kaya mamaya, pag-usapan natin, saan ba galing yung salitang discipleship. Mamaya. Kaya sabi ko, matatamaan ta. Ito, pag wala pa tayo doon, gumawa tayo ng paraan para makarating tayo doon sa sinasabi ko. Okay? So, ano pa yung ibig sabihin ng spirituality? Work with God. Or work of God. Mamaya, may mababanggit ako yung mga gawa ng Diyos. Work with God, ibig sabihin, gumagawa ka kasama ang Diyos. Meron ba, ang tanong, meron ka bang ginagawa na hindi kasama si Lord? Ayan, kayo na ang sumagot. Hindi akong sasagot pero kayong nakakaalam. Meron ba kayong ginagawa na hindi sumasama si Lord? Kanina nga lang Pinag-uusapan namin kasi dito yung ML Lagi ko sinasabi ito. Sasamahan ka ba ni Lord? Sa mga naglalaro nito, sasamahan ka ba ni Lord? Ibig sabihin, pag hindi ka sinamahan ni Lord, hindi kingdom ni Lord yun. At walang paglago. Ayan, marami ka akong tatamaan dito kung ginagawa natin. Naintindihan? Kako sa kanila, tinanong ko rin, may mga dito, grupo kanina. Tinanong ko sila. Doon ba sa paglalaro nyo, pinapakilala ang Diyos? Sabi ko, ano yung ginagawa ano yung mga attitude nung mga nag-ML? Pumapangit o gumaganda yung ugali? Ito talagang tatama tamaan talaga Tamaan kung tamaan kasi nga. Tapos gusto natin, Lord, pag bumalik ka na, kasama ako. Ano ka? Ibig sabihin, si Lord, susuhulan mo pa na kahit mali na yung ginagawa mo, pero gusto mo makapasok sa karya ng Diyos. Wala kasing ginagawa sa mundo na hindi kay Lord. Tapos, makakapasok sa karya ng langit. Wala. Walang marumi sa langit. Kabanalan sa langit. Holiness. Ngayon, kapag hindi nakapagbibigay ng holiness yung ginagawa mo, huwag kang aasa na makakapasok ka sa karya ng langit. Never, never. Kaya dito pa lang ako tinuturuan na tayo Nasa tayo, nasa mundo tayo. Ano mas matindi sa yung impluensya? Impluensya ng mundo o impluensya ng Diyos? Yun. Okay? Tamaan yung tamaan. Dapat magbago talaga Yun yung sinasabi. Spirituality. Kasi meron tayo nasa mundo tayo. Kailangan natin ng spirituality. Okay? Work with God. Pag sinabing work with God, eto na. Meron ka na bang karanasan na meron kang ipinanalangin? Na yung ipinanalangin mo, may sakit gumaling. Work with God yun. Work of God yun. Mga himala, nabanggit din kanina, mga himala. Tama? Dapat sino ba dapat nagagamit? Ha?
Meron ka na bang na-impluensyahan? Meron ka na bang naisama dito? Ha? Oh. Doon pala, medyo ano tayo. Ha? Sabi. Okay? And then, isa pang ibig sabihin ng spirituality, will of God, kalooban ng Diyos. So, malinaw ba? Malinaw. Merong dapat na babago. Okay, tumuna tayo dun sa discipleship. Ito, medyo matindi ka ako nga ito eh. Ewan ko bakit talagang ibinigay sa akin ito. Pero dapat tayo matuto. Pag sinabing discipleship, saan kinuha yung salitang disciple? Saan kinuha? Discipline. Pag sinabing discipleship, may disiplina dyan. Hindi po pwede na yung ginagawa ng mundo, ginagawa natin. Disiplina talaga. May disiplina ka ba sa pananalangin? Sinang pipray dito, taas ang kamay? O, anong klaseng panalangin? Malalim din yan, ha? Hindi basta-basta nagpipray. Okay? Panalimin natin yung word na prayer. Panalimin natin yan. Sino nagbabasa ng Bible? Unti-unti nang nawawala. Basic pa lang yun. Wala na eh. Sabit na tayong lahat. Pastor, paano? Ito nga, sa simula talagang mahirap. Pero kailangan ng disiplina. Tama? Tama ba? So, kailangan talaga ng disiplina. Sino nagdi-devotion? Alam nyo na ibig sabihin ng devotion. Kaninang umaga, ginawa nyo ba? Kaya lang, ginawa nyo kasing devotion, corporate devotion yon. Nag-sharean kayo. Pero ang devotion, personal devotion nyo dapat meron kay Lord. Maliban dun sa corporate na devotion nyo, nagsisharean kayo ng nalalaman nyo, nagsisinesharean nyo yung karanasan nyo kay Lord, dapat may personal din kayo. Paano nga naman magsasalita si Lord sa atin? Hindi na po pwede si Lord bababa tapos kakausapin ka talagang may tinig kang maririnig. Si Lord, Espiritu. Tama? Paano tayo kakausapin? Araw-araw ba eto, sino nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan? Araw-araw. Kung yung kaibigan nyo, tiyagaan nyo makipag-usap. Tapos kay Lord na lumalang sa inyo, hindi man lang natin makausap. Paano ba ang pakikipag-usap? Pag sinabing prayer kasi, pakikipag-usap yan. Paano ba pakikipag-usap? Baka yun, hindi pa natin nagagawa talaga eh. Nanalangin. Paano ba ang pananalangin? Nanalangin ka, hindi mo na pinakinggan si Lord. Anong tawag doon? Hindi panalangin yun. Hindi pakikipag-usap yun. Ikaw lang nakipag-usap sa Diyos. Hindi mo na pinakinggan ang Diyos. At paano natin mapapakinggan si Lord? Yun yung devotion. Doon tutulong. Kasi, habang binabasa, sino nagbabasa rito na matalang? Karamihan kasi, matalang yung ginagamit natin sa pagbabasa eh. Dapat naririnig ng tenga mo. Pag naririnig ng tenga mo, yung binabasa mo, si Lord nangungusap na si Lord. So malinaw. Malinaw ba yun? Yan, isa lang yung nagamit. Talagang maraming yung tatamaan dito. Magbago na. Okay? So, tungo tayo sa discipleship ha. Matthew 28. Ito, pag sinabi kasi na utos, hindi pwedeng sawayin. Or else, pag hindi mo ginawa yung utos ng Diyos, sumusuway ka. Tama? Tama ba? Matthew 28, 18 to 20. Sino na? Quote. Quote. Wala kayong cellphone, wala kayo, may Bible. Sino nakakaalam? Matthew 28, 18 to 20. Wala? May gina. Ha? Ayan eh. Kaya nga dapat nag-memory verse kayo. Dapat na kahit na wala yung Bible, kahit wala yung cellphone, hindi nyo dala, kabisado nyo. Ibig sabihin ng kabisado, buhay na buhay sa inyo. Hindi mawala kahit madapa ka.
Hindi mawala yun. Kasi, buhay sa'yo. Ang buhay, pag sinabing buhay, nilalakaran mo na. Okay? Ako na lang magkukot. Yung mga Rexing, tama ako ha. Pero sa iba-iba kasi ng salin. Sabi niya sa King James version Tagalog, sabi niya, lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila, sinikausap ng Panginoon, yung kanyang mga alagad, disciple. Pag sinabing disciple, sumusunod. Kahit sa magpunta si Jesus, sumusunod. Ang tawag natin doon, disciple. Malinaw. Kung nasaan si Jesus, nandun yung mga alagad. Ang tanong, alagad ka ba ni Jesus? Kung nasaan si Jesus, nandun ka. Ayan. Nasasala tayo, no? Sabi niya pa Jesus, sinabi ni Jesus sa kanila, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. Tama ba? Tama. Dahil dito, sabi niya, pumayo kayo sa buong mundo. Tama? Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan, verse 29, turuan ninyo na sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko. Turuan. Nandun na ba kayo sa punto na nagtuturo na sila'y sumunod? Kaya ito, yung ginagawa natin dito, tinuturuan kayo para sumunod. Hindi para sumuway. Meron bang tigasunod na sumusuway? Meron, wala. Wala. Pag sinabing tigasunod, talagang sumukan siya. Sinusunod niya lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Kaya sabi niya rito, turuan ninyo na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Verse 20, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kailan sumasama si Lord? Ano sabi niya? Sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi. Ako, pagka nagbubulay-bulay kasi ako, talagang pinupuntuan ko bawat salita. Ano yung ibig sabihin ng palagi? Anong kabaligtaran ng palagi? Minsan lang. Bihira. Pag may ginagawa ka ba, laging sumasama sa iyo si Lord? Yan, nasasala na naman. Kaya sabi niya, kung kailan sumasama si Lord? Kapag ginagawa natin yung kanyang utos. Sabi mo nga, utos. Gawin natin, sundin natin yung utos ng Panginoon. Bakit? Kasi lagi siyang sasama. Okay? Maliwanag. Meron tayong apat na meeting. Kung ikaw ay alagad o disciple ng Panginoon Jesus, meron tayong apat na meeting na hindi dapat mawala tayo doon. Ano yung apat na yon? Sino rito nasa care group? Taas ang kamay. Masasala na naman tayo. Maghanap ka ng care group. Okay? Tama. Dyan, mga leader. Hindi, ibig sabihin may pinapapaloob. Hindi ikaw yung care leader, kundi ikaw ay nakapaloob sa isang care group. Sino rito nakapaloob sa isang care group? Saan kayo nakapaloob na care group? Yan. Dapat alam nyo, kilala nyo kung sino yung leader nyo. Okay? Tama ba? Meron kang sinusundan. Dapat. Okay? Sa atin kasi talagang dapat meron kang pinagpapasakupan na leader. Kasi yun ang magtuturo sa'yo. Okay? Pangalawang meeting o pagpupulong o ano pa tawag doon? Ano ba sa Tagalog? Tagalog pa? Ajay? Yung meeting?
pagpupulong, pagtitipon. Tama? O, ano pa yung pagtitipon? Mamaya sa Bible, isa-isahin ko na ng babanggit. Ano yung mga pagtitipon? Saan pa? Care group, dapat nagtitipon tayo doon. Ang tawag sa Bible, kung basahin niyo yung Acts chapter 5 yata siya. Acts chapter 5 verse 42. Gawa. 5:42 sabi niya, sa bahay-bahay at sa, ito yung pangalawa, na meeting. Templo. Pag sinabing templo, ang tawag natin doon ngayon, Sunday celebration. Huwag, anong sabi ng Panginoon? Huwag pababayaan ang pagtitipon. Hebrew chapter 4 verse Hebrew ba? Hebrew chapter 9 o ano ba ang ako nyo dyan? Huwag pababayaan ang pagtitipon. Diyan ang ginagawa ng ilan. Kundi kayo mag-aralan sa isa't isa, lalo at nalalaman ninyo na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Dito, anong version? Dito. Ariana, anong version? Huwag pababayaan ang pagtitipon. Kaya tinan nyo, pag hindi nyo alam yun, wala, di natin alam na huwag pababayaan. Pababayaan, kasi di natin alam yun. Ha? 10, yun. Hebrew 10:25. Huwag pababayaan ang pagtitipon. Saan nagtitipon? Ayan, dalawa na yung natin. Bahay-bahay at templo. Okay? Pangatlo, may training o merong tinatawag natin na leaders meeting. May pandon. Okay? Magbasa tayo. Ako, gusto ko kasi hindi ako magbabasa eh. May Bible. So, may Bible. Okay? Gawa 2:42. Titingnan na natin yung pero bago doon. Teka, Matthew 28:18-20 yung pinag-aralan natin. Ano ang kasunod ng Matthew 28:18-20? Ha? Narinig mo kagabi? Ay, kanina yata. Anong kasunod ng gawa ay ng Matthew 28:18-20? Ayan na. Ang kasunod doon, gawa. Basahin mo nga muna. Gawa 1:1. Papaunawa ko mabuti yung gawa 1:1. Acts chapter 1 verse 1. Gusto ko ako kayo magbasa. Parang ayaw niyong basahin. Parang nakakatakot basahin na. Sige. Buhat sa ano yun? Ano yung sinabi ko na buhat sa simula? Yung sinalaysay yung lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus. Pansinin niyo ito. Meron bang nagtuturo, hindi niya ginagawa? Meron. Pero bakit yan ang sinabi ni Jesus niyan? Halimbawa si Jesus dito, hindi niya pwedeng ituro na hindi niya ginawa. Napakahirap magturo na hindi mo ginawa. Tama, isinalaysay. Tama? Yung mga ginawa at itinuro ni Jesus. Kaya ako, nagtuturo ako dito dahil ginagawa ko. Malakas ang loob ko magturo kasi ginagawa ko. Okay? Tama. So ano yung mapapansin niyo sa salitang discipleship o sa pagsunod? Kasi pag sinabing alagad, pagsunod.
tagasunod ni Jesus. So ano yung mapapansin nyo, ano yung pinaka gusto kong word na makita doon sa disciple o doon sa tigasunod? Ano? Pag sinabing tigasunod. Arde. Ito medyo, kasi gusto ko na matangkalin natin ito. Ano yung word na makikita natin doon sa tigasunod? Disiplina. Disiplina. Ano? Nandun yung disiplina, pero meron kong gustong word. Simpleng word. Andun na, nabasa natin kanina. Alam nyo kano yun? Doon sa pagsunod? Ginagawa. Sige nga, ikaw ba? Sumusunod pero hindi mo ginagawa. Meron ba yun? Meron? Wala. Yun yung word na gusto kong makita natin. Pag disciple ka, ginagawa mo kung ano yung iniutos. Mahirap kasi nga iniutos pero alam mo lang, pero hindi mo ginagawa. Yun yung pinaka-root word ng discipleship. No disciple. Disiplina talaga. So malinaw. Kaya nga, pansinin niyo yung tinuro dito. Ginawa at itinuro. Past tense. Okay? So malinaw ba yan? Malinaw. Kaya nga sa leader, napakakama. Hindi basta-basta ang isang leader. Kasi meron kang tigasunod eh. Tama ba? Meron kang tigasunod. Kahirap naman ka ako yung may tigasunod ka. Iba yung ginagawa mo. Kung ano yung ginagawa mo. Kasi, tigasunod eh. Kaya kapag ikaw leader, at ikaw may ginagawa kang hindi maganda, hindi mo pwedeng turuan yung tigasunod mo. Uy, huwag mong gawin yan. Bakit? Ikaw nga ginagawa mo. Tama. Mahirap magturo kapag iba ginagawa mo. Sino na leader dito? Sino na meron nang may tigasunod na? Taas ang kamay. Kasi makakuha talaga eh. Okay? So, itinuturo ay ginagawa yung itinuturo. Disciple. Pang-apat, na dapat na meeting na hindi natin pababayaan is training. Okay? Training. Kapag may mga seminar, may mga gatherings tayo na makakapagbigay sa inyo ng lalong ikalalago, huwag natin pababayaan yan. Huwag natin tanggihan yun. Okay? Huwag natin isipin kung minsan kasi ang nagiging yung mga reason out natin, walang pera, may daming dahilan. Pero pag ikaw ay disciple talaga, tigasunod ng Panginoon, walang dahilan. Malinaw? Malinaw. Ang leader yata kasi ito talagang... pero simula na ito. Okay? Yun yung discipleship natin. Okay? Merong gathering. Lalo na mga leader, may gathering talaga. Okay? Discipleship. Pangalawa na natin, kasunod sa leadership. Yan. Pag-usapan na natin. Kasi lahat tayo, tinitrain tayo rito para maging leader talaga. Hindi po pwede sumusunod ka kay Jesus tapos ikaw lagi o hindi ka leader. Ang Panginoong Hesus, ilan yung tinuruan niya? Ilan? 12. At sa 12, may dumakles. Merong nalagas na isa. Tama. Pero pinalitan. Wala na ang Panginoong Hesus. Tuloy-tuloy ba rin ba yung pagtuturo? Bakit? Bakit tuloy-tuloy yung pagtuturo? Kahit wala na yung teacher. Wala na yung nagturo. Bakit? Ang taong naturuan. Tama. At talagang sila'y disciple. Si Jesus, si Peter eh. Di ba, muntik nang sumabit.
Pero hindi pumayag ang Panginoon na umakyat ang langit ang Panginoon na hindi naayos ang buhay ni Pedro. Tama ba? Tama. Nung siya'y huli, anong huli ng Panginoon, anong ginawa, di ba nagtatwa? Tinatwa niya ang Panginoon. Pero hindi pumayag ang Panginoon na umakyat sa langit ang Panginoon na hindi naturuan, hindi nabago, o hindi nakabaling si Peter. Di ba? Kaya tinan nyo, magbasa kayo sa aklat ng mga gawa. Ang aklat ng gawa, puro miracle. Bakit? Naturuan. Okay? Tingnan natin para makon natin. Acts chapter 6, verse 3 to 7. Yung may mga kanya, sige nga, na kayo. Yung kayong mabasa. Gawa. Focus tayo doon sa gawa, sa Book of Acts. 3 to 7. Pakilakas nga. Sige, huwag na kayo magturuan. Ikaw na. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kapatid nyo na pitong lalaki na dalang pagkot na ang kawahan na katarino upang nagayon na ang pagkot. Samantala iniupan naman namin ang aming panahon sa pananalangin at pagpapangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panumpalang ito kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lugod na nananampalataya sa Diyos Espiritu Santo at Felipe, Coroco, Nicanor, Limon, Carmen, Germanes, Mena, at si Nicolas, na taga-Atomia. Isang hentil na hindi kaya sa mga nagpapalatan ng Diyos. Nangyarap sila sa mga konsol, sila yung pinalangin at Anong 7 lang sinasukan ng kamay. Okay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at lumaki ng mga landas sa Jerusalem. Marami pa rin yung Diyos ang nagtiwala ng mga Oh. Anong ginawa? Pumili. Oh, ano? Ibig sabihin, pumili. May pinagpilian. Leader yan leader. Leadership tayo. Oh, may mga qualification? Meron? Meron. Okay, tingnan natin si Stephen. Bakit namili sila? Para yung mga alagad, yung 12, mag-focus sila saan? Sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Hindi basta-basta ang leader. Tama. Responsibilidad yan. Commitment. Kaya lang, mga kapatid, minsan ayaw natin ng commitment. Okay? Pero alam niyo, napakasarap na may commitment. Enjoy, mag-enjoy ka. Lalo na pag yung talagang ginagamit ka na ni Lord. Hindi lang sa ministry, kundi doon sa mga pag humayo ka, may gumaling, sakit, may gumaling, yung pangangailangan, pinag-pray mo, nagkaroon. Yan ang magandang mga patotoo. Kung tayo talagang sumusunod sa Panginoon, gagamitin ka sa ganung paraan. Baka pwede kang bumuhay ng patay. Ako, marami na ako mga patay na binuhay. Meron na, kayo, meron na? Oh. Hindi, sa totoo lang kayo. Hindi physical. Tama? Spiritual. Dati kayo yung mga patay. Pag sinabing patay, ano ibig sabihin ng patay? Uulitin ko na naman to. Basic. Ang patay, hiwalay sa Diyos. Nung kayo naturuan, di ba? Maraming, di ba? Nung naturuan, na buhay. Ibig sabihin, buhay. May nagkaroon kayo ulit ng connection sa Diyos. So, malinaw. Kaya ako, ang dami ko ng binuhay. Patay na binuhay. Hindi physical, hindi spiritual. Okay? Nakapanumbalik sa Diyos. Bakit? Nagkaroon sila ng buhay. Okay? So, mga halimbawa, kayo na kayo na ang magbasa nito. Sa Acts chapter 7, basahin niyo buong Book of Acts para matutunan natin. Okay? Acts chapter 7, si Esteban.
Alam nyo, sa mga talagang tunay na alagad ng Panginoon, walang takot. Kahit kamatayan, hindi natatakot. Lalo na kapag puspos ng Espiritu Santo. Walang takot. Si Stephen namatay, pinagbabato dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Baka sa atin, takot na tayo. Dapat huwag tayo matakot. Dapat mayroon tayong boldness. May katapangan. Okay? Sabi niya doon, they preach with boldness. Talagang nagturo sila ng may katapangan. And the Lord proved, eto na, pinapatunayan ng Diyos sa pamamagitan, yung kanilang mensahe, sa pamamagitan ng himala. Ang tunay na alagad, sinasamahan ni Lord, pinapatunayan sa pamamagitan ng himala. Ako, minsan nga, meron akong may nagpa-pray sa akin. Habang nagpipray ako, umiiyak. Bakit? Naihipo. The greatest miracle kapag nabago ang isang tao, umiiyak ka Lord. Kailan ka umiyak sa Diyos? Yun yung umisip nga kayo. Kailan ka umiyak kay Lord? Kung umiyak ka dahil pinagalitan ka, umiyak ka dahil nagkasakit ka, kailan ka umiyak sa Diyos? Yan ang mga nararanasan ng mga tunay na alagad. Umiiyak kay Lord. Okay? Pangatlo, ministry. Pag sinabing ministry, ito medyo tayo. Dalawang klase ng ministry. Ministry kay Lord. Ministry kay Lord. Ministry sa kapwa. Okay? Ano yung personal ministry natin kay Lord? Yun yung pangungusap natin sa Diyos. Yun yung pakikipagniig natin kay Lord. Hindi po pwede na makisalamuha sa tao na wala kang pakikipagniig sa Diyos. Nauna lagi yung pakikipagniig sa Diyos. Tama. Hindi ka pwedeng mag-minister sa tao na hindi ka muna nag-minister sa Diyos. Maraming ganyan. Pag ganoon, hindi ka nag-minister sa Diyos, nag-minister ka sa tao, walang epekto yun. Walang epekto. Ito na. Lalo na ho, kapag pinagagamit natin ang ating buhay, lalo na yung sa pagsamba. Pagpupuri. Kailan natin ginagawa pagpupuri? Tandaan natin ito Sino rito may personal na pagsamba kay Lord? Personal na pagpupuri sa Diyos? Yan. Sino rito araw-araw kumakanta kay Lord? Narinig niyo ba kaninong umaga? Ha? Kayo ang kakarto Narinig niyo ba kanina? Wala, kaaga-aga, 3:30, gising na ako. Ako, kumanta na rin ako. Nandun ako kay Lord. Meron ako personal na pagsamba kay Lord. Kaya yung gitara, hindi kami pwede magdiwalay. Mayroon kasi ako personal na pagsamba kay Lord. Kinakantahan ko si Lord. Kapag kinakantahan mo kasi si Lord, pastor, pwede ba kahit walang gitara? Hindi naman Tama. Ako kasi mas lalo akong mabilis na nakapasok sa presensya ni Lord kapag may gitara. Pwede naman kahit walang gitara. Paano hindi marunong gitara? Pwede naman. Hindi ibig sabihin na instrumento saka ka lang makakapasok. Okay? Pero merong dapat personal na pagsamba sa Diyos. Pagpupuri. Malinaw. Ito na. Yung mga ikon tayo. Dapat may personal tayo. Lalo na sa mga nangunguna sa pagsamba kay Lord. Dapat may personal kayo. Amen po ba? Amen. Music team. Amen.
Dapat may personal kayo kay Lord. Dapat sa bahay, kumakanta kayo kay Lord. Pastor, pwede bang sumayaw? Naku, lalong maganda pag sumasayaw ka kay Lord, personal. Kung may kwarto ka, di ba pwede? O kaya, pag wala, di mo umiwalay ka. Umiwalay ka, sayawan mo si Lord. Habang kumakanta ka. Ako, sanay ako sa ganun. Amen? Amen. Pansinin niyo kapag ganun ang ginagawa natin araw-araw, alam niyo, natin, mararamdaman natin si Lord. At isa pa, ito yung solusyon kasi sa mga problema. Kahit dumating yung problema, kapag nauna yung pagsamba mo kay Lord, naku, yung problema, hindi problema eh. Hindi malaking problema eh. Kaya lang lumalaki yung problema dahil hindi mo nauna yung pagsamba kay Lord. Malinaw. Malinaw ba? Unahin natin yung pagsamba natin kay Lord. Yun yung ministry natin sa Diyos. Ngayon, pag magtuturo ka, madali na lang. Bakit? Yung lahat ng sasabihin mo, nahihipo ang tao. Ako, hindi pa ako magsasalita. Kapag nakita na ako, walang tao na kahit may problema, nangingitian ako. Baka ikaw naman, pag nakita ka, may iwas sa'yo, sisimangot sa'yo. Makita mo isang tao na yung wala sa presensya. Like no. Laging nakasimangot. Amen. Pag nasa presensya, nakangiti lagi yun. Amen. Ako, pag nakita nyo na ba akong nakasimangot? Wala. Kahit na nagagalit, hindi ako nakasimangot. Nakangiti parang biro ay, pero malaman. Napansin nyo ba ako? Ha? Napagsasabihan na kita pero nakangiti. Hindi ako nakasimangot. Natural po ba yun? Hindi. Dati talagang masungit ako. Pero ngayon hindi na. Bakit? Kahit pagsasabihan kita, nakangiti pa rin ako. Iba yung ngiti. Tama ba? Tama? Nakakakuha ng ibang tao. Kaya kapag nasa presensya ka ni Lord, laging nakangiti. Tingnan mo yung katabi mo. Alam ko naman na nasa presensya kayo ni Lord eh. Amen po ba? Amen? Ayan dapat nating matutunan. Kaya sabi ko nga, paglabas nyo ng bahay, nandyan ang ngiti. Okay? Ito i-take note nyo. Kasi quotation to eh. Ministry without intimacy. Pag intimacy, yung malalim na relasyon kay Lord. Okay? Ministry without intimacy is ano? Ministry, may ministry ka nga. Wala ka nang intimacy kay Lord. Ang tawag natin doon, sa Tagalog, paimbabaw. Hypocrisy. Ampaw, yan. Paimbabaw. Maganda sa sa labas, sa ilalim, ampaw. Ang tawag doon, tinapan. Pandisan. Kaya ang pandesal, pag ginanon mo, ganyan na lang. Yan ang pandesal. Akala mo malaki sa ibabaw, no? Malaking tingnan. Pero yung pala maliit. Pero kapag nakainod ka, hindi ka pandesal. Mamun ka. Amen. Malinaw. Malinaw. Ang mamun, kahit may ganun mo, hindi mo ibaba. Pero ang pandesal, pag ginanon mo, ampaw. Malinaw ba yun? Oh. Huwag naman tayo magsabi, oy, pandisan. Hindi mo magpagawa tayo, oy, mamun. Amen. Amen ba? Dapat maging mamun tayong lahat, mga kapatid. Huwag pandisan. Okay? Kasi ministry without intimacy equals hypocrisy. Tayo pa yung babaw kayo. Okay? Nabibisto kasi yung paibabaw eh.
Tama. Okay, last na to. Ito, naikong ko na kahapon dun sa, nauna nito sa mga, sa GC natin. Okay? Kung gusto nyo ano tawag ito, unawain nyo na lang. Okay? To intensify in your spiritual life, you must join in all the 4 meetings needed. Unawain nyo na lang. Kailangan, kung gusto mong lumago or ano tawag nito? Masusugan, umaakuyan pa yung buhay spiritual mo. Mag-join ka dun sa 4 na meeting. Ano yung 4 na meeting ulit? Care group, Sunday celebration, leaders meeting kung leader ka na, training. Okay? Kahit sa music, dapat meron kayong grupo ng music na nagmi-meeting kayo. Okay? Dapat may balik natin yun. Okay? To intensify in your spiritual life, you must join in all the 4 meetings needed. Kailangan ito. To provide you growth. Kailangan nyo ito para may provide yung inyong paglago. Ano ibig sabihin ng paglago? Knowing more of God. Lalalim kayo sa Panginoon. And experience deepest powerful acts of God. Mansin nyo, pag sinamahan kayo ni Lord, ako, mas gaganahan kayo kapag sumama sa inyo si Lord. Pag sumasama kasi sa atin, may powerful acts si Lord. Hindi po pwedeng sumasama ang Diyos na walang powerful acts. Makita niyo ang gawa ng Diyos. Ako, marami na akong karanasan dyan. Ang lagi kong karanasan, pag ako laging nasa bingit ng kamatayan, lalo na sa pagbibiyahe, nakikita ko talaga yung pagliligtas nito. Lagi ko nga niya, si Ate Rihanna nyo, karanasan niya. Kasama siya. Akala namin, kamatayan na namin. Lulusot kami sa ilalim ng trailer truck. Naka-tricycle lang kami. Puno kami. Pero hindi namin alam kung paano kami lumusot. Marami akong karanasan na ganyan. Pero nandun si Lord. Nagliligtas. Powerful acts of God. Nakasingle ako ng bago pa yan. Kasama ko yung dalawang panganay kong lalaki. Kala namin, madidisgrasya na kami. Marami karanasan na ganyan. Pero nagliligtas si Lord. Bakit? Nandun yung kanyang galaw. Bakit? Pag pinalalalim mo yung buhay mo kay Lord, makakaranas ka talaga ng deepest powerful acts of God. Katulad ng mga ginagawa ng mga disciples sa Book of Acts. And take note po ito kailangan nyo ng mentoring. Kaya sumama kayo kapag may meeting, may mentoring, sumama kayo. Kasi hindi po pwede. Ito ayon din sa mga narinig ko kagabi. At ito, gusto kong solusyonan. Sino yung pagsasabihan mo kapag may problema? Yan ang problema kagabi na nakita. Dapat may mentor ka. Dapat meron kang lalapitan na makapagbibigay sa iyo, makapag-a-advise sa iyo, makapagka-counsel sa iyo. Na pwede mong lapitan anytime. Maghanap ka ng mentor mo. Kasi, once na may problema ka, hindi mo nasabihan, ang demonyo, ang kaaway, papayuhan ka niya. Ang sinirito yung na may mga nagsabi kagabi, na parang gusto mo nang magpakamatay. May problema, gusto mo magpakamatay, gusto. Advice ng kaaway yun. Pero kapag meron kang mentor, at nilapitan mo, spiritual, mabibigyan ka ng mahibsang ka.
Tama? So, malinaw. Malinaw ba yun? May mga, huwag natin sabihin Kristiyano ka na. May mga kilala akong Kristiyano. Matinding problema. Pakamatay. So, we need a mentor. Para yung problema maibsan, hindi man masolusyonan, maibsan. Na hindi ka mag-iisip ng hindi maganda. Kasi, pag soloist ka, ayaw mo nang maraming papasok sa kaisipan. So, malinaw ba yun? Bawal, kaya sabi ko nga, bawal dito yung tahimik ka. Kaya delikado yung mga tahimik eh. Hello? Pagdating sa problema, dapat maging ka madaldal. Meron kang pagbubuksan ng iyong problema. So, ito yung advice ko ngayon. Pag nagtapos tayo dito, meron kang dapat kausapin. Kung wala man dito, na gusto mo talagang kausapin na siya yung magiging mentor mo, siya yung pwede mong lapitan anytime, sabihin mo sa kanya, para anong din niya. Okay? Kailangan natin ng isa't isa. Anong sabi ng Ecclesiastes? Mas maganda yung tatlo ang litid. At tawag doon? Yung tatlo ang buhol kaysa nag-iisa. Mas matibay, sabi niya, mas matibay yung tatlo ang buhol kaysa doon sa, buhol ba tawag doon? Yung nakakita na kayo ng tali. Alin mas matibay? Yung tatlo yung buhol ba tawag doon? O yung nag-iisa lang? Diba? Binanggit din sa Bible, mas maganda yung sa mag-asawa, kakaunawaan sila kaysa nag-iisa. Malinaw. We need a mentor. We need each other. Ako, sa totoo lang, pastor ako. May 4 na churches. Kaya lang, di sila nagpapamentor sa akin. Ako, nagpapamentor ako, nagpapasakot ako. Kailangan ko sinamentor eh. Tama? Kailangan ka. May mas mataas sa akin, doon ako nagpapasakot. Okay? Yung aking mentor na pinanggalingan ko, yung naging dahilan kung bakit ako naligtas, kung bakit ako nakakilala, at kung bakit ako nagpastor, hindi ko siya pinababayaan. Pag may problema ako, nilalapitan ko siya, katawagan ko siya kahit magkalayo kami. Kasi siya yung naging sanhi kung bakit ako nakakilala kay Lord. Kaya kung sino man yung ginamit sa'yo ni Lord, pwede mo maging mentor yun. Kaya lang, pag wala naman na yung nakakon sa'yo, di mo pagganap ka ng nasa church. Yung makapagbibigay talaga sa'yo ng advice na makapagpapalakas sa'yo spiritually. Okay? Malinaw? Kita lang ito ngayon. Pwede ba magkaroon kayo ng personal ngayon? Pakikipag-ulit kay Lord. Kung meron kang gustong baguhin, sabihin mo na kay Lord, personal mo yun. At ang Diyos nakadepende sa iyong sasabihin ngayon. Huwag mo nang lakasan. Huwag mo nang, kahit na sa isip lang, ano man yung gusto mong kay Lord at kung ano yung gusto mo para lalo kang magamit kay Lord. Sino rito gustong magpagamit talaga kay Lord? Kasi lang, sabihin mo kay Lord. Hindi, personal niya. Sabihin mo kay Lord. At hayaan ko sila na mag-minister sa inyo. Meron kang desire na magpagamit, sabihin mo kay Lord. Kasamahan ka naman ni Lord. Sa lahat ng mga nagpapagamit kay Lord, hindi ka iwanan. Hindi ka pababayaan. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi, kausapin mo personal si Lord.